He karaki a tīmatanga me te whakakapi kaupapa. Kia taunga manakitanga a te mea ngaro, ki runga ki tēnā o tātou, kia mahea te hua mākihikihi, kia toi te kupu, toi te mana, toi te aroha, toi te reo Māori, kia tūturu, ka whakamaua kia tīna, hui e, taiki e. Naway ang lakas at buhay na taglay ng ating mga ninuno. Bawat isa ay nasa atin. Alisin ang mga hadlang sa ating landas upang manatiling mahalaga ang ating mga salita, espiritual na kapangyarihan, pag-ibig at wika habang buhay na matatag, taimtim at nauunawaan at tuloy-tuloy tayong magkasama. All right. Magandang gabi, Ahi Marie, and good evening to everyone. Welcome to another session of our Filipinos in Aotearoa series. And today we're going to be discussing another topic with another guest speaker around focusing around safety for our kababayans who are now living in New Zealand. Itong series na to ay kasama sa webinars ng Banyuhay na ang tema ay safety ng ating mga kababayan. Pwede niyong balikan yung mga videos nung mga nakaraan sa Facebook or sa YouTube ng Banyuhay Aotearoa. Ito pong series na to ay kasama or tied up sa pillar namin na Banyuhay ang Kaagapay. And under this pillar, we are focused on supporting our kababayans to be empowered and to become valued members of the community. Our speaker today brings a unique mix of experience and service. He currently works as a financial fraud analyst or investigator at BNZ, helping protect people from scams and suspicious activity. Before that, he served as an aviation security officer at Wellington Airport, ensuring passenger safety and operational integrity before moving to Aotearoa. Before moving to Aotearoa, he worked as an intelligence officer with the Philippine Drug Enforcement Agency, supporting intelligence gathering, analysis, and law enforcement operations. So let's give a warm welcome to our speaker, Christian Carlos, who will talk about ways of protecting ourselves from online and financial scams. Thank you, Christian, for joining us today. All right, thank you. Just going to share the screen. Yep, nakikita niyo na. Yes, kita na namin. Okay. Yeah, thank you for that warm introduction. So to start with, today our presentation is about scams and frauds. Okay. First, gawin natin, by the end of this session, everyone should recognize common scams in New Zealand. Then we can identify red flags and scam tactics. At matutunan din natin yung practical steps para maprotektahan yung ating data, and especially yung pera or yung ating mga kaperahan, funds. At kung tayo naman na mabiktima, saan at paano natin i-report yung scams. Okay, moving on. First, i-define natin kung ano yung scam or fraud. Okay, scam,
Simply, this is a using trickery, nililin lang tayo. Nangyayari sa atin, willingly ibinibigay natin dahil inaakala nating totoo, binibigay natin yung information or yung pera. At eventually, o kalaunan, nagiging fraud siya. Okay? Kasi ninanakaw na nung scammer yung data at saka yung funds ninyo. Okay, so yung trick doon between scam and fraud, walang willingness. Samantalang ang scam, may willingness, pero pareho silang true deception, panliling lang. Okay, so pwede siyang mangyari over the phone, by mail, email, online, in person, or through social media. Next, gam okay, so gaano kabigat ang problema ng scam? Especially sa New Zealand. May pag-aaral yung Global Anti-Scam Alliance, which is an international non-profit organization connected to WFE, World Forum Economic, which is connected to UN as well. Then NetSafe, non-profit org din siya, exclusive sa Aotearoa. So lumalabas, last year meron tayong ang nawala sa New Zealand through scams worth 3 billion New Zealand dollars, 1.7 billion USD. Sa kada biktima, sa buong taon, merong nawawala sa kanila na 3,351 plus. Okay? Hindi lang yan, meron pang binabalikan pa sila, re-victimization ng mga naunang na-scam. Okay, so on top of these sa mga scams, palasak yung shopping scams. Siguro dahil through social media, mas marami, may access tayo online, yan. At yung mga, most especially ito yung mga adverts, na sobrang baba ng prices. Tapos may sense of urgency na i-avail mo na ngayon or else limited stocks lang to. So usually yung mga buyers, yung mga biktima, wala na ng chance na do their due diligence kung totoo nga o hindi. Okay, then next, yung investment scams. Yan, yung mga too good to be true na ang baba ng puhunan mo pero ang laki ng higher investment returns, no? So usually, paano nangyayari yan? Merong social media, merong magme-message sa inyo or makakatanggap kayo ng SMS or email, then tatawagan na kayo. The next, employment scam. Ito yung mga tipong makaka-receive kayo ng text, no? Sasabihin, okay, we're looking for your skills para sa ganito. Okay, tapos meron pang chance na marami nangyayari hindi lang sa Pilipino, kung hindi sa ibang sa ibang tao, nasa Kiwis. Yung mga tipong ang scheme small fee, tapos meron silang i-complete na surveys or task, no, doon sa isang platforms. Tapos mag-earn sila ng points, i-convert sa pera. Pero pag i-convert na nila, sasabihin na kailangan mo ng ganitong points, kailangan mo mag-avail or magbayad ng konting fees para makuha mo yung points. Hanggang paulit-ulit na magiging ganun yung sitwasyon. At sa huli, malalaman na, scam pala to. Dahil hindi na nakakuha yung pera, nagbayad pa. Okay, next, unexpected money scam. Ito yung mga inheritance na nare-receive nyo sa email, no? Yung mga kamag-anak nyo na Nigerian king, yan, susulatan kayo, meron kayong natanggap, or yung out of kabutihan lang, no? Na meron kayong namana, or sorry.
Then next, yung impersonation scam. Yeah, marami yan. Um, Impersonation scams, pwedeng sa bangko, no? Pwedeng sasabihin from fraud operations, something unusual na nangyayari sa account mo, or merong mga charges overseas, no? Ginawa mo ba to? Siyempre, ikaw na um, victim, matataranta. Tapos pwede rin naman sa mga legit organizations na yung impersonation, halimbawa, police. For example, merong warrant sa'yo, tipong ganun. So, pwedeng mawala ito, kailangan mo magbayad ng ganito. Pwede rin ito sa yung mga customs. No? May packages ka pero kailangan may tariff na babayaran para malabas. So, ganyan. Charity scams, ito yung mga maliliit na kunwari for charity pero sa totoo, hindi sila accredited, talagang nangi-scam lang. Kaya romance relationship scams. Ito, ano to, palasak ngayon to. No? Sobrang dami, lalo na dun sa mga vulnerable natin na kababayan. For example, yung mga singles na may mga, or mga widows or widowers ano na matatanda na. Yan. Minsan na hindi lang yung matatanda, pero lonely. No? Social media, through social media, mayroong magsisend ng message, magpapakilala ng ganito, hanggang kakaibiganin, hanggang, alam niyo na, no, liligawan, kumbaga. Of course, aatake, manghihingi ng konti. Hanggang sasabihin, may emergency kami sa ganito. Sa una, small amounts. Pero eventually, palaki ng palaki yun. Hanggang masyado ng naniniwala yung biktima na even yung um, alam mo na-flag down na ng bangko, hindi pa rin maniniwala. No? Or kahit may intervention na ng family, hindi talaga maniniwala. Then fake invoice scam. Okay, ito yung madalas ito sa mga businesses. Ano, ginagaya yung invoice pero yung account ng pagbabayaran, account ng scammers. Okay, blackmail, extortion, scam. Ang laki ng kaso nito last year, lalo sa mga young adults. Kasi ito yung mga, kung familiar kayo, Yahoo Boys from Nigeria din. Nigeria, Kenya. Kaya yung mga nagpapanggap na babae, magagandang babae na sa profile nila sa social media. Tapos i-entice yung mga kabataan, especially yung mga boys, na magpadala ng nude pictures. Ayan, after nun, dyan na rin mag-i-start yung extortion. Ang masama dito kung minsan maraming kaso, no, na nag-suicide yung mga victims sila, young adults. Next, yung identity theft. Okay, this one is yung nananakawan kayo ng data, ano. Ginagagawa ito through social media rin. Kaya lang pumapasok dito yung sinasabi nating social engineering. Kung ano yung mga pinapaskill nyo sa social media, date of birth, birthday ng mga anak nyo, birthday ng family, no? Family members, yan, nakukuha nila yan. Saan kayo nakatira, saan kayo nagpupunta. So lahat yan na pag-aaralan, lalo't kung targeted kayo. Okay? Money recovery scam, ito yung bigla na, for example, meron kayong from IRD, no? Meron kayong tawag dito, parang refund na malaki, no? Tapos merong link doon na ibibigay niyo yung kailangan personal data. So, trickery ito. Tapos money recovery scam din. Marami ito yung makakatanggap kayo ng email from UK, no? Tapos meron pang papakitang certificate na under your name na from 2013 o yung panahon na nag-boom yung cryptocurrency. No?
Parang syempre, malabo na sa inyo yun, no? Meron pala kayong BTC or meron kayong Bitcoin or nag-invest kayo sa cryptocurrency na malaki na ngayon at kailangan ng kunin, no? Makukuha nyo lang for small fees. Then, yung marami pang, then next yung other scams. So marami pa yan. Um, Next slide, latest scams. So this one, kinuha ko ito sa BNZ, no? BNZ under, dun sa website nila. Naka-public ito, so I encourage you to check it out. Okay? And disclaimer, I work in the BNZ as a fraud analyst, but this presentation is actually sa akin lang, personal ito. So not connected with the BNZ. Okay, latest scams. Scams, so alam natin, sophisticated and innovative. Napabago-bago ito. Okay? Ang mga scammers, kung akala nyo dati ano lang, ala chamba, ngayon sindikato to eh. So well organized. At ano sila, innovative, nagbabago-bago, adaptable. No? Actually, merong mga nabalitaan kayo dati, kung familiar kayo, merong ang DIA at ang police merong mga dineport na foreigner, British, no? Syndicates na nag-ooperate dito. Scams. Okay, so with this, it's essential to know the information you need to protect yourself from being scammed. Investment scam, importante, you check kay yung companies with Financial Market Authority. Okay, ang FMA, meron silang list of legit companies for investments or whatnot. No? At meron silang list na lahat ng scams, no? Na investment um, companies or entities. So makikita nyo doon. Kaya kung merong lumapit sa inyo at ganito sila from this company, whatnot, check nyo agad FMA. Baka nandun sila sa list. Kasama rin dito yung mga investment gurus, no, na nagtuturo ng courses or what, na nagpapakilala na gano'n. O mga recovery recovery fund ng scams, no? Yan, kasama rin din yung mga peke. Financial Service, Financial Market Authority. Okay, sa latest scam, last November 2025, sa BNZ, no, meron kaming insights and data. Impersonation is scam ang nangunguna during that month. Okay, kasi maraming nagpapanggap na taga BNZ, hindi lang sa BNZ, sa ibang bangko rin, no, na galing na bank staff sila, na merong unusual transactions or overseas charges. So natataranta yung customers. Okay? Sinasabi na, okay, gagawin natin. Ang scammers, ang aim yan, laging magkaroon ng access sa account niyo. So usually, sabihin nila, papadala nila ng link yung customer, no? Para para mai-allow yung remote access app sa computer nila. Tapos from that point, may control na device na sasabihin yung customer na may code na ipadadala, okay? At i-divulge din ng customer dun sa scammer. So, on that point, magkakaroon na yung scammer ng kaya na nila na mag-add ng additional device sa account, which is, ito na yung ways para ma-transfer lahat yung money mo sa account papunta sa kanila. Okay, impersonation, hindi lang sa bangko. Kasama rin dito ito yung mga telecommunications. No, yung may mga call na, okay, may problema sa internet mo. Kailangan namin ng, may problema sa internet mo, medyo bumabagal, or sa telecommunication, may problema sa account mo, parang merong nawawala. So gagawin nila, check natin yung, or madalas din pala yung virus, no? Viruses sa computer. So, yan.
Usually, i-ask nila na mag-download ka or i-accept mo yung any desk help or any remote app para magkaroon sila ng control sa gadgets mo. The next, November 25, so kasama yung sa impersonation, yung investment and romance scam. Romance scams, tawag natin dito dati, pig butchering scams. Kasi nga yung concept na parang pina, pina, pinapataba muna or masyadong bine-baby muna. Tapos unti-unti, tsaka ka nanakawan ng pera, ano. So, yan, in my experience sa bangko, madami na bibiktima through from social media or telegrams or WhatsApp, no, na messaging. Okay, next, during September 2025, compromise card scams. Okay, so some customers are receiving phone calls from scammers claiming to be from the bank. Impersonation, halo rin to. Tapos na may unusual transaction charges sa credit cards nila or an attempt overseas. So usually ang scam nila, ang scheme nila, magpapakilala ng taga-bangko, okay, hihingin yung details ng credit card, okay, tapos kung minsan hinihingi yung kadalasan hinihingi yung CVV, yung security number, tapos yung PIN number, hanggang magkakaroon na ng access doon. Minsan, sila na rin ang order ng panibagong ang scammers na rin ang order ng bagong cards using different address para magkaroon sila ng total access sa ganun. Tandaan natin lagi sa credit cards, one time, big time na transaction yan. Usually, it's always the Prezi cards, gift cards, kasi madali nilang ma-retrieve yung funds through that. And then, ang tips lang, kung kayo ay mas magandang gamitin, no? Sa credit card, mas magandang gamitin ito pang shopping, okay? Or kung meron kayong mga online shopping, etc. Kasi, mas porsigido ang bangko na ma-retrieve nila ang pera. No? Unlike kung gagamit kayo ng debit cards, okay, ang pera nyo mawawala agad. Okay, next, remote access scam. Remote access scams, ito nga yun, yung mga may impersonation scams, impersonation calls, no? Pretending to be banks, pero ang aim nila magkaroon talaga ng control sa computer ninyo para ma-access lahat yung sa funds ninyo. Then, June, bumalik ulit, bank impersonation scam, tsaka fake website. So kung mapapansin nyo, cyclical lang lahat ito. Paulit-ulit lang yung scams. Fake website, madami kaming kaso, hindi lang siguro BNZ pero ibang bangko. Makikita nyo, bnz.co.nz, for example. Pero merong mga sa website na bnz.com at maraming nabibiktima ito. So kadalasan personal data, tapos yung email address and then password. Kaya nagkakaroon ng control yung scammers
sa ginagawa nila, even access numbers, no? Tandaan natin, access numbers, yun ang kailangan mo, at saka email address. Okay? Kahit na walang password, madaling i-forget password. Yun lang ang kailangan. Tapos magpapadala ng code. Magkakaroon na ng access, no? Mako-compromise na yung ano mo. Okay, kasama rin dito yung some customers receiving calls, scammers claiming from the bank, they directed fake bank website and asked to download a remote access application. Kay kunwari as chat support. Yung download chat support button, yun na yung ano, yun na yung remote access. Cashback scam, yan. Marami rin na biktima to. Okay, some customers are receiving email or text message claiming from the bank. As a customer, they've been credited with a cashback to their account and to check now in their online banking. So yung link na binigay, yun na yung pang phishing. No? So, ida-direct kayo sa fake website. Ngayon kayo naman, magla-login kayo. So lahat ng login credentials nyo, ilalagay nyo doon. Which is, yun na yung starting point, no? Mako-compromise na yung account nyo. And then February 2025, WhatsApp scams. Ito, ang dami rin naging ano nito, impersonating family members. Yung sense of urgency, makaka-receive halimbawa yung mga yung family members na I've lost my phone, I need money, I'm stuck here, I need to buy sa computer, maybe you can lend me some money for this and that. Tapos naman yung usually mga parents, without checking na kung sino yung kausap nila dun sa WhatsApp Messenger. So, minsan, nagsisend talaga ng money. Kaya, with this type of scam, especially kapag ang ibinigay na number sa inyo ay yung sa wise number, yung 042021, yung first 6 digits, wise yun. Ano? Hindi, red flag siya. Alam nyo na hindi nyo, ang, um, ang daling i-access ng funds, ang daling makuha ng mga scammers. So minsan, yung mga customers na tatawag, kadalasan hindi na re-retrieve. Kasi ano nawi-withdraw na agad. Okay, kaya ang banking system ngayon gumawa ng yung kung alam niyo yung COP, confirmation of payee, no? Di ba, pag magsisend kayo ng money, makikita niyo, i-confirm kung tama yung pangalan versus dun sa account. Kaya may option kayo na send it anyways or i-check. So, ngayon, ang bangko meron na siyang parang precautions. Kasi nga dahil dito sa paggagamit ng ano. So, tandaan nyo, 042021 WISE, no? 042023 yung Lightning Pay. Ito yung kadalasan ginagamit ng ano. So, red flag. Okay, February 2025, automated bank impersonations call o yung sinasabi nating mga robocall, yung mga recorded. So, usual, nagpipretend na taga-bangko, kay gugulatin kayo. Tapos, laging unusual transactions or overseas charges. Of course, ang aim nila, makagain ng control sa account nyo. And then, back in 2024, September, bank impersonation scams. Yan, so, kung mapapansin nyo, ayan, noticeable na paulit-ulit lang ang scams. Okay, how to spot scam? First, yun na nga, yung unexpected contact, no? Kung wala naman kayong iniintay na tawag, no? Wala naman kayong naasahan, tapos may biglang tatawag sa inyo,
Ayan, red flag yan. Lalo na, tapos sense of urgency, yan. Scammers, lagi kayong ginugulat eh. Ang tawag namin yan, pinalulundag dahil nawawalan kayo ng oras na makapag-isip. No? Nawawalan kayo ng panahon para sa due diligence nyo. Okay. Generic greetings and sign-offs. So, red flag to. Usually, ang bangko, through email, magpapadala sa inyo yan, laging first name basis or kung meron salutation siya, it's Mr. or Mrs. then last name. But never na magpapadala yan ng Dear Sir or Madam. Okay, so red flag yan. Pag naka-receive kayo ng ganyan, check nyo yung URL or yung website or yung links. But yeah, 100% it's gonna be a scam. And then random offers. Some scams will involve too good to be true scheme. Yun na nga, yung sa investment, no? Low risk investment, opportunity with high returns. Then suspicious attachments and links. Kung unfamiliar kayo sa marireceive nyo, for example, emails, no? Tas invoices, huwag nyo nang buksan. Because po pwede siyang phishing or malware. Requests for personal information. Scammers often ask for your personal information such as login details, financial information. Okay, huwag niyong ibibigay yon. Lahat kasi yon exclusive. Okay? Maski ang mga banking staff, hindi nila hihingin sa inyo yon. Okay, what to remember? First, yon, never provide your personal banking information to anyone. Okay? Include dito yung PIN number, password, yung 2FA na pinadala sa inyo, verification code, okay? Password reset codes, and credit card details. So sa bangko, tinatanong yan lagi kapag halimbawa may dispute kayong transaction, no? Unauthorized, tinatanong yan, shinare mo ba yung personal banking details mo? Maski sa family, dapat hindi. At kung halimbawa, nabanggit mo na shinare mo, sa makaka-receive ka ng email from bank na you're breaching the terms and condition ng banking. So, exclusive siya. Hindi dapat sinishare. Then, yung sa remote access, no, software sa computer nyo, okay? No yan. So, pag may nagre-request sa inyo at nag-impersonate from the bank or from telecommunication, okay, nagpapa-download ng any desk help, nalimutan ko yung ibang mga remote access app. Yan, no. Just say no. Kasi ang aim niyan, magkaroon ng access sa gadgets ninyo, ma-transfer lahat ng funds outside. Okay, and of course, kung meron kayong remote access device, huwag kayong mag-log in sa banking ninyo dahil yon magbibigay ito ng full access sa scammers. And then kung mag invest kayo, make sure na i-check nyo yung Financial Markets Authority or FMA dahil may list sila ng lahat ng potential scams, no, na platforms or companies or entities. And then, of course, don't send money, gift cards, personal financial information. Ito, yung including compromising photos, no, para dun sa sex extortion ito, or sa blackmailing, or sa romance scam, kasama lahat yan. And then, things to remember, the bank won't collect cards from your physical address and the bank will never instruct you to post your bank cards back to them. Okay? So never gagawin ng bangko yan. Kapag merong issue sa cards ninyo, okay, automatically iba-block yan hanggang mag-call kayo. Okay? At usually kapag kailangan niyo ng bank, na-compromise ang cards ninyo at kailangan palitan, ang instruction lagi ng bangko,
distraction ng card. So, pwede nyo nang gupitin, itapon. Pero never nasasabihin ibalik sa bangko o isend sa bangko through post. Okay, then next, importante ito, always properly read any emails, texts, or in-app prompts received from the bank to understand the message. Especially sa mga secured transactions. Kasi kung minsan merong mga annoying na notification from banks, no? It's actually a red flag kasi may nag-a-attempt na sa card ninyo. So kung hindi nyo binabasa yung notification at click kayo ng okay, ano na pala ito, may nag-attempt ng card ninyo, transactions. So pinadala kayo ng notification na let's check if you're doing this transaction, no? Nandun yung price, sabihin said meron pang 30 seconds yan para i-review. Pero kung click lang kayo ng click, at usually, kapag sa huli nalaman nyo na unauthorized to, pero ni-review ng bangko, challenge kayo, no? Pinadalang kayo ng notification pero inaccept, inapprove. Usually na-decline yung dispute. So walang natatanggap na refund. And then yung check yung bank website, no, kung correct nga. Kasi may spoofing. No? Kamukha ng website ng bangko pero at the end, iba pala. And then yung mga nare-receive yung text, no, na merong mga phishing links yan. Huwag yun ang burahin nyo na agad. Okay, last one. Oh, nalimutan ko. Last one. Okay, kung meron mga suspecting phishing links or meron kayong concern sa accounts niyo, okay, always make sure na tumawag direkta sa bangko. Or kung may tumawag sa inyo at medyo unease kayo, no, sabihin nyo, tatawag ako, i-hang up nyo yung phone, tumawag kayo direkta sa bangko, gamit yung number sa likod ng cards ninyo. Just to make sure na legit, na-receive yung tawag or yung nakuha yung mga emails or text. Okay, ngayon naman, ito yung actions to take if you've been scammed. So ano na? Number one, yung importante, stop all contacts with the scammer. No, hang up the phone, never send an email or reply. Then, contact your bank immediately. Yan, importante yan. The moment na magkaroon kayo ng parang intuition, na-scam ako, tawag agad sa bangko para ma-secure agad yung account ninyo. Okay? Kasi mas mahirap maghabol ng funds kapag nawala na sa account niyo. Okay, next. Kung na-scam kayo, huwag kayong mahiya rin na magsabi sa kapamilya nyo. For example, romance scam. May hint kayo na parang scam to pero nahihiya kayo. Ano? Magsabi sa pamilya para kasi sila yung klaro ang isip. Matutulungan kayo paano yung step by step na susunod na gagawin. Then, sa investment, yan, report the investment scam dun sa FMA. Okay? Natulungan nyo sarili nyo, natulungan nyo pa yung iba. And then, kung kailangan nyo ng kausap, okay, try to, this one, victim support. No? It's an non-profit organization as well. Tapos, next one, kung about cybersecurity sa CERT and SED. Pwede nyo report. And of course, police, calling 105, an emergency call, or yung 105 website nila. Okay? Lahat ng scam dapat nire-report sa police. Okay? Una, kapag may dispute kayo, nire-require din kayo ng bangko. Nakahanapin nila yung police incident file or report. And then lastly, no, spam sa DIA website. Yan, Netscape. Netsafe, I mean.
Yan. Hindi lang siya sa scam. Dito online harm. So bullying, no? Any online harm. Pwede kayo may mga advices and tools sila to prevent this or to support you. And then ito yung infographics from DIA. Napakaganda nito. Compact siya. Nandiyan na lahat yung what to do. Okay? And where to report the scam. Okay, this moment, ibabalik ko kay Becky. Okay, thank you. Thank you so much, Christian. Sobrang dami ng information at sobrang actually hindi lang si madami, sobrang um ano to? Malaman yung na-share mong information. So hopefully makakatulong siya dun sa mga naka-join ngayon sa meeting and dun sa mga makakapanood ng video later on para maprotektahan nila yung sarili nila from, getting scammed or entering any fraudulent transactions without them knowing. So we're going to open the floor for questions. We'll have 5 minutes for questions. So if anyone wants to ask, a follow-up question about any of the topics that was covered by Christian earlier, the floor is open now. Anyone? Okay, mahiya. Itanong ko parang ano yung pinaka sa Filipino, meron bang data sa Filipino migrant community specifically or or general lang yung data na nakukuha ninyo at nare-review ninyo? In general to karamihan. Mm-mm. Pero meron akong mga kaso na nahawakan, mga Pilipino, pero mostly ano sila muling activity or yung mule activity sila na nasasabit, ano. Mm. Siguro dahil palagay ko, speculation lang, siguro ang babait kasi ng Pilipino eh. Palagay ko na nakakaibigan, tapos nahihiram yung account, Mm. nagagamit ng scammer, no? So, Mm-mm. in one way, for example, hiramin ko yung account, magpapaskill ako sa Facebook Marketplace, pero yung account mo yung nakalagay doon. Ah. Okay? So yung biktima magsisend ng money through your account. So unwittingly mule ano ka, mule Naging, activity naging participant ka. accessory ka. Oo. Yeah, oh. Ang mabigat ngayon, no, last November, ang bangko, no, bangko, meron ng data list ng lahat ng mga mule accounts. That's Okay, good. so na-i-share yan. Mm-mm. Pag suspecting, itong account na to, merong ano to, a known mule activity dati. So parang nagkakaroon ng red tagging sa parang gano'n, ano? Oo. Doon lang yung Flagging. suspect na 'yon, oh. That's good though na that they take it seriously and they're putting, safety nets and precautions para sa public na na ma-prevent lalo yung pagiging biktima ng mga Mabili. Mm-mm. Baka talagang mabigat ngayon ang scams. Actually, recent 'di ba yung minister nung consumers, nalimutan ko, Andrew Bailey. Siya yung Mm. SAR natin para sa scams. Mm. Ang government, ang New Zealand government para diyan. That's good. Kasi nga palagay ko, connected din ito sigurado ako dun sa scam compound na kung familiar kayo. Sa Myanmar, Cambodia, Mm. palagay ko yung Pogo. So Yan. meron na sila mga mino-monitor na mga Oo. Oo. mga syndicate. That's good. Syndicates. Ano to, talagang hindi na basta simple lang na ano, yung naisipan lang ng gobarkada. Hindi, ano to, Very sindikato organized. talaga o organize siya. Oo. Organize siya. Wen, do you have a question? Yeah, hi Ichan. Thank you Okay. for the session. It's very informative.
Ang question ko for you is, um, yung halimbawa na-prove na merong, teka lang, ingay ng aso ko. Halimbawa na-prove lang na dapat i-refund nung bangko kasi nga talagang valid yung claim na merong shortcoming yung bangko. Meron ba silang cap hanggang kailan lang, up to when lang siya or how much lang ang nire-refund? Like yung parang PDIC sa Pilipinas, meron bang ganun dito sa New Zealand? Palagay ko, hindi ako sigurado, pero palagay ko wala eh. Okay. Wala eh. At isa pa pala, magandang tip, kapag na-decline, insider to, pero kapag na-decline, no? Na-decline kayo ng Mm-mm. bangko, ang next move nyo dapat, pupunta kayo sa banking ombudsman. Kaya, Okay. Pwede mo i-dispute. pwede mo siyang i-reopen yung case uli na help na nung ombudsman, Office of the Ombudsman. Mm-mm. Mm-mm. Kung nare-recall nyo, merong kaso dyan, hindi ba yung mag-asawang Kiwi, Mm-mm. Nag-search yun sa Google ng investment, investment schemes or platforms. Nag-compare. Tapos, after a minute, may tumawag sa kanila. Nagpakilala na from one of the investment companies. And then, sa madaling salita, natangay sa kanila 320K. No? Pero, ang nangyari, 1 week ito na inapprove ng multiple banks ito eh. Multiple source funds. Oo, source funds talagang kinumbine tapos inapprove ng bangko. Kasi nga, inapprove ng kliyente. Sinabi na, naano namin yan. Authorized. Kami Mm-mm. nag-authorize yan. Pero eventually, scam nga. Tapos na-decline, Grabe. na-decline ng bangko, pumunta sila sa ombudsman, nakuha nila lahat. Ibalik sa kanila lahat. 320K. Pinaghati-hatian ng bangko. Ganun That's good to kagaling. know. Ganun kagaling ang natin. Mas lenient, mas pro-consumer yung ombudsman dito. Yeah. Sa atin yung palagay Mm-mm. ko, hindi mo na ma-retrieve yan. Wala na. Good to know na pro-consumer yung ombudsman. Well, on the side, malaki naman talaga ang mga kinikita ng mga bangko eh. I mean, 'di ba? Let's face it, medyo malaki talaga ang nila. So good to hear. Yeah. Thank you Thank for you, sharing. Weng. Thank you. I think we've got time for one last question. Pag meron pang questions from the floor. Right. I think kasi yung presentation din ni Christian, sobrang dami. Yung parang na-anticipate na yung questions natin. Ang dami nang nasagot dun pa lang sa presentation. So sobrang helpful siya. Maano ba siya? Ma-share mo ba yung presentation sa mga nag-participate today or ano to? Ipo-post naman namin yung recording sa YouTube and sa Facebook later on. So, if anyone asks for a copy of the presentation, is that something that you can share or ano na lang, Oh, panoorin na lang nila yung okay, video. okay lang na i-share. Recording. Mas maganda kung na lang, kung true Banyuhay na lang siguro. Yes. Okay. So, yeah, all right, that's good to know. And Pero yun nga, pa isang question, sorry. ah, Sorry. okay, Meg. Yeah, Ichan, just in case, so thanks for sharing the recording. And kung halimbawang, kasi 5 minutes for Q&A might not be sufficient. So if in the future we have questions that is related to this presentation, what do you suggest? Obviously, we don't want to disturb you naman, di ba? So when For we future questions. So we'll just let everyone email mabuhay@banyuhay.aotearoa.org, and it's something na we can redirect to Christian. We'll just do that ourselves and facilitate yung pag-answer ng question. Okay, cool. Thanks. Thank you, Weng. And thank you, Christian. And thank you to everyone who joined us today. Marami naman tayong natutunan sa session natin. And then, as mentioned earlier, this will become available on our Facebook channel and Facebook page and our YouTube channel.
para mabalikan siya later on and ma-share pa siya sa mas maraming tao. Um, we will try to organize more sessions hopefully in 2026. So we'll keep you posted. Once again, we'd like to thank our sponsors, Orbit Unit, Law Space, and ALM Outsourcing, dahil kung wala sila, mas mahirap gumawa ng mga ganitong session. So thank you so much for their support. And then thank you to everyone who joined us today. Visit our website www.banyuhay.aotearoa.org for more information. And if you have any more questions about this session or past sessions, just send us an email at mabuhay@banyuhay.aotearoa.org. Thank you so much, everyone, and we'll see you on the next one. Thank you. Bye-bye. Oh, by the way, sorry. Taka lang. Nakalimutan ko. If you have feedback, we'd like to get them. So go to yan yung QR code. You can scan it or go to our website um, to access the feedback form. We'll also send an email with the feedback request to everyone. So maraming salamat ulit. Thank you. And maraming salamat, Christian. Thank you again for Thank